Good day mga fan! Another episode no, ng Tito Talks. Napakaganda ng lugar natin. Mahigan. Medyo lume-level up na yung Tito Talks. Dati gedli-gedli lang tayo. Bahay, studio. Pero this time, ganda ng lugar. Mamaya, disclose ko kung saan to. No? Pero for now, secret muna. Kasi for now, may guest tayo na po siya. Wala akong introduction na kailangan gawin. Face value pa lang kahit malayo. For more than, alam niyo ba kung gano'n na siya katagal. Actually, nauna lang naman ako ng konti, pero almost kabatch ko to si Master eh. Pero we call him Master kasi isa sa mga trendsetters sa wedding industry. Hindi na akong papatumpik-tumpik pa. Master Dino Lara. Thank you. Boss, it's been a while. It's been a while. Recently lang tayo nagkita-kita. Nakakatawa, no? Dahil for a time, medyo nag-vanish ka sa wedding industry. Yun yung sasabihin ko, ha? Nag-vanish talaga. Kasi biglang, nandyan ka, biglang, oops, nawala si Dino. Parang, kasi for all of us, we look forward do sa mga gawa mo eh. Kasi for the longest time, ikaw yung nagpapauso ng ganito, ikaw yung nagsisimula ng ganito. O, kumusta ba? Kumusta ngayon? Masaya na ako sa bahay palagi. Sa bahay na lang. So, may ibang business na malayo na. Tapos, kasi ang naging career ko mula January 2000 hanggang March 2020. So, 20 years din naman. Solid naman yung 20 years. Tapos, day 1 ng lockdown, officially retired na ako. So, yun yun. So, talagang wala ka nang makikita 2020 and beyond. Pero bago pa kasi nag-2020, nag-slow down na rin ako nun sa, yung makikita mo sa Facebook, yung mga ganun. Hindi mo na gano'n makikita kasi nakakonsentrate na ako kay Metro na doon na lang yung tignan kung ano pa yung boss, ang big question yan. Medyo marami kasing nagtataka. Hindi naman namin matanong personally. Siyempre, parang, what's the leap with Metro? Oo, yan. No, actually, hindi ko rin alam na. Kasi sa akin, maraming, very personal yun. No? Marami siyang nangyari. Pero, hindi ko alam na, issue pala sa mga, may sumusunod pala. No? Marami kang followers, man. So, hindi ko alam na maganda nga, mas maganda nga maikwento ko, no? So, parang instant lang yun, na 2017 ang alam ko, 2017 ni-launch yun, no, na part na ako ng, Metro Photo. So, nung nilaunch namin yung matagal namin pinag-usapan ni Oli, no, paano natin ipapasok yan, anong gagawin namin. No? So, ang unang objective niyan, for more on marketing perspective, ang bigat nun, Metro, Dino Lara. Correct. Pagsamahin mo, boom. Ano yon? So, kahit hanggang ngayon wala akong maisip na outfit na gumawa ka ng gano'n, kahit magtatlo kayo, 4, nababanggain mo yung skills na generate namin si Metro, tas Dino Lara. Pagsamahin mong gano'n yun. Kasi magkalaban kami ni Oli eh. Parang lahat, si Oli, ayaw niya ng anything na ginagawa ko, dapat hindi niya gagawin. May ganun siyang magkaano kayo? Oo, dahil anti-Dino Lara yun eh. Ako naman, anti-Oli din. Dahil hindi ako magpapapost basta-basta nakakatulad nun, napapapanikin ko na gano'n. Hindi ko gagawin yun. Tapos pagsasamahin mo yung dalawa, edi dalawang contrasting yun. Pagsamahin mo, isang ka pa. Wala ka nang hahanapin. Lahat na nandun na. Pero di ba, boss, dito, before pa lang si Oli, as I've remembered, no? Kasama mo siya, na nag-start siya, di ba? Oo, dahil kasi umattend siya wala pa siya hindi pa ata siya marunong kumawak ng camera noon eh. 2006 Naalala ko yun. nun. Umattend ng seminar ko ng 2 days na intensive na workshop. Na hindi man lang siya nag-shine doon sa araw na yun. So, ganun ko katagal na siyang kilala. Na hindi ko nga nakilala. Nagpakilala lang siya after few months sa WOW na nag-prenup siya. Parang, sino? Tapos lumapit sa akin. Umatend up ng workshop mo. Ganun ba? Sige, nakalimutan na kita. Parang gano'n. Hindi siya nag-shine dun sa na yun. Nakikita ko kasi noon dati, kasi siyempre avid follower mo, no? Nakikita ko, sabi ko, si Oli, nag-a-assist kay Boss Dino. Bakit gano'n? Parang, siyempre, question, no? Parang, tas biglang nag-boom yung parang, kumusta yung gano'ng nyo? Nag-start? Kasi naging magkaibigan na talaga kami, no? So, sabay na rin kaming nakita ko paano siya pagaling ng pagaling. Correct. Matindi talaga. Sobrang bilis nun. Tapos, palagi na kami nag-uusap dahil hindi malinaw din na hindi kami magkalaban.
So, okay siya talaga. Then, siguro, kung ibalik natin doon sa ano, no, kung paano, ang totoong history niyan, mga as early as 2011, may usapin na Oy, magsama medyo kami. mahaba na pala, May no? gano'n, no? Hanggang sa 2016 siya nabuo. So, hindi siya gano'n kasimple. Maganda lang yung timing na ah, may point na tingin ko, ano nga, alam ko mga 2013, 2014, 2015, struggling ako noon. Parang struggling na maganda yung trabaho, may booking, solid pa rin, pero personally as an artist, parang hindi na ako nag-grow. Parang inuulit ko na lang yung ginawa ko last, So parang, palaging maganda parang na lang. burn Maganda. ka na ba? Parang gano'n? Medyo burn. meron na akong gano'n na bakit hindi, naku-question ko na yung sarili ko na bakit wala na akong nagagawang bago. Parang gano'n. So, masakit yon para sa isang artist. Pero hindi mo mahalata kasi pag tinignan mo yung trabaho, maganda pa Yung pa rin. rin, oo. Maganda pa rin. Mapagmamalaki pa rin. Yung happy pa rin yung, yung client, yung couple. So, gano'n. So, gano'n na yung struggle nun. So, nung nagkausap kami ni Oli na alam niya naman na gano'n na yung pinagdadaanan ko. Yung napag-usapan namin, di magsama na tayo. Pati na natin to. Kasi may ganito namang mangyayari na. Marami na tayong magagawa pag magkasama kami. Parang gano'n. So, it makes sense na. Correct. Kung gagawin mo yung 2011, baka hindi. Kung 2012, baka hindi pa rin. Pero paano yun? Anong tawag yun? As collab or partnership agad? Para iisa pa rin yung yung mag-iisip. Kailangan may isa pa rin pinakamataas na mag-iisip. Correct. So sabi ko, siya dapat yon. Dahil siya yung pinakamainit na. Ako, piling ko hindi na eh. Kaya more on na lang ako, parang consultancy siguro kung yung atake dun sa industry. Parang gano'n. So medyo dinrowing namin paano Strategy. paano namin i-maximize yung namin, yung skills namin doon. So, mahaba rin na usapan 'yon. Pero paano yung boss? Siyempre, medyo personal yung question ko. Medyo, kasi most of the time, ito yung nagiging ito yung nagiging, what do you call this, status ko ng mga photographer yung ego. Oo. Paano yung sa'yo? Sa part mo? Kasi dinulara ka na eh. Oo, Diba? ganun yun. Paano naging yun? Para akong biglang naging freelance photographer ni Metro. Yes. Na ang ka-level ko na, yan, sila Aaron, sila Paolo, so parang gano'n. No? So, mabigat talaga yun. Kasi may yun, Correct. merong mga part, bawa sa isang maghapon, shoot ako na ganito. Happy ako kasi merong wedding, ito na naman, yung mga masarap yun, yung mga Sa'yo ganon. talaga yun eh. Pero merong mga sundot-sundot doon na hindi dinolara to. May ginagawa ako na kailangan ko ipasok yung Oli kasi yun yung commitment namin sa couple, no? So sa ego, masakit yun. Para kang... Yun yung gusto kong matanong sa'yo personally. Sorry Boss Lino. Pero kasi sa akin ako freelance lang naman ako. Pero kasi yung ego ko, siyempre, yun yung nagdadala sa akin eh. Mas madali sa iyo yun kasi yung dinadaanan mo, i-adjust mo yung sarili mo, dito ako sa studio na to, medyo iuhulma mo ng konti, parang gano'n. Ayun nga, pero sa part mo kasi, ganun din yun. Parang isipin mo na ganun yun, na ang nagpahirap lang nun, mas mataas na kasi yung ego ko dahil meron akong inalaga ang dinolare. yes, big names Tapos yun eh. bigla ngayon, sasamahan ko ng Metro. May reason naman kasi yun na nga yung way ko para mag-grow eh. Kailangan kong gumawa ng hindi ko gusto. Na tama naman kasi. So, sinubukan ko yun. So, sacrifice pala sa'yo yan, no? Oo, kasi gano'n naman talaga. Pag magagawa ka ng bago, hindi palagi yan madali or maganda sa simula. So, hahanapin mo hanggang sa makita mo yung kung tama ba talaga sa'yo or kung nalaman mo na hindi. So, at least may closure ka na hindi yun para sa'yo. Parang gano'n. So sa akin, sa case ko, mahirap yun nung simula talaga. May mga... Struggle talaga. Bigyan kita example para makaka-relate ka. No? Nagsimula ako 2000. Ako yung driver, ako yung mga equipment. Mag-meet na lang kami ni June, tapos mag-shoot kami nitong ganito. So meron ako matatanggap na 8,000 na bayad. Tapos yung 2,000, bibigay ko kay June, year 2000 siguro, 2001. Bigay ko yung 2,000. Ang magagamit naming rolls, 15 rolls, papadevelop ko yun. Correct. May lahat yun, naka 4 Contact hour print, ata. contact print.
O Hindi, 4 ano hour ako agad? mayabang ako Diretso mayabang ako. print. So, Mahal pala. mahal talaga. So, yung 8,000 na yun, kikita ako mga 2,000. Correct, Pareho lang kami malinis. kinita ni, Oo, malinis. ni June. Parang ganun, pero happy ako nun. Bukod pa yung ako yung nag-prepare nung gamit, yung lahat. Ako nag-drive, yung mga ganun. So, happy ako nun. Isipin mo yun, ganun yung pakiramdam ko. Tapos sumikat. Meron na akong driver. Meron akong taga-ayos ng equipment. Meron na akong dahil marami na akong masyadong iniisip di ba? So, ang tagal nun na gano'n na. Pagdating ko kay Metro, balik ako sa ako'y pupunta dun sa magdadrive ako papunta dun sa hotel. Dala-dala ko yung mga gamit, yung mga gano'n. Wala kang PA. Wala akong PA. Tapos dadalhin ko yung sa room. Isang bag lang naman, pero hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya yung na yun. Samantalang dati kahit bigyan mo ko ng ilang bukod sa syempre masakit na rin ang likod, pero may emotional part doon na masakit na Naramdam kita sa bigat niyan natapusan ko na 'to di ba? Parang gumaling na. Ba't ngayon dinodara, pumapanik sa hotel Kaya na sobrang sobrang marami nagtaas ng kilay nung ganun. Pero kasi big issue kasi big names kayo Parang bakit? Ang daming question na gano'n, no? Parang, talaga? Sabi ko, well, magkaibigan naman yan. For sure, siguro may collaboration. Pero kasi meron pa rin mga tanong, no? Parang, pero at least ngayon, nalinaw na pala na gano'n yung may gano'n, may mga sundot na yun. So, hindi naman yun lang yun. So, dun sa buong araw na yun, generally, okay pa rin naman. Pero kung may mga ganong sundot lang talaga na masakit. O bawa, magkasama kami ni Oli doon. Dati, pag ako pumasok doon, uy, si Dino Dara, nandiyan na, excited na lahat. Tapos ngayon, excited si Oli, tapos, ay nga pala, si Dino na, yes, oo, narinig kita. So, parang, hindi ganyan na, introduction sa akin dati, di ba? Parang gano'n. So, ang hirap na may yabang na pala akong gano'n. Hindi ko, kala ko bait ko Kala ko okay ako Kala ko lahat naiintindihan ko Tapos biglang, mayabang na rin pala ako. So, nasasaktan pala ako pag hindi na ako yung bida recognize sa isang wedding. So, parang gano'n. So, gano'n yung katotohanan talaga doon. Na aabot talaga sa point na hindi... Pero ang tagal pa rin naman, no? Kahit sabihin mo 2017, 3 years ka pa rin. Yung 3 years na yun, nag-enjoy ka pa rin naman, right? Oo, yun. So, okay naman siya noon. Kaya lang noong 2000 nga, ang COVID na pinag-uusapan. Kasi sabi ko, yung katawan ko, yung age ko, hindi ko na kaya. Hindi ko ilalaban. Ayoko ilaban. So sabi ko, ayoko na. Kahit ma-solve pa yan, ayoko na rin talaga. So tapos, nung kinwestiyon ko yung sarili ko nga na, ano ba nagawa ko for 20 years? 20 years yun. So sa 20 years na yun, ito pinakamaganda niyan, 20 years. Yung nagawa ko sa 20 years, pwede kong sabihin na 80% ng photographer na kilala mo, hindi matatapatan. Kahit managinip sila, hindi nila matatapatan yung nagawa ko. Ganun ka, Yes. Mapagyayabang ko yun. May preba naman. Ikaw, bawa, nakakakita ka ng mga photographer, nagsisimula yan, mga ganun. Sigurado ko masasabi mo sa sarili mo na 80% nitong mga nakikita mo, hindi aabot yan sa level ng nagawa mo. Sa 28 years mo na nag-shoot, kita mo yung kilatis pa lang na ganun. Correct. Wala ka pang napuprove, mayabang ka na Yes. Huli natin kagad yan Kids, narinig nyo yun? Ha? Please. Huwag muna kayo mag-angas. Kasi nowadays... Kasi huli natin yun diba? Huli natin kagad correct, yun. Correct. Basado mo yun di ba? So, ang sinasabi ko dyan, doon sa 20 years ko, malalim din talaga yung naman. nagawa ko. Marami akong nagawa sa industry. Marami ka na-inspire, boss. Yun. Bukod, yun yung na-inspire. Pero yung pati na-contribute, malakas Malaki na. talaga. Yun yung malaki gusto talaga. ko rin hingin, lalo na to pag ganitong may mga usapan na ganito, na ang gusto kong sabihin sa lahat na mag-strive na mag-contribute sa industry, hindi lang yung kumita. Correct. Maganda siyempre yung kumita, siyempre may pamilya tayo, may mga ganun, pero yung meron kang nako-contribute na hindi kailangan malaki. Kasi ako medyo malaki yung na-contribute ko, di ba? Yung from na album na white album na naging digital. Yes, naging coffee so, table. Akin yun Yes. So, ikaw yun mabigat yun, no? Pero hindi ko na ulit yun, wala akong nagawa na kasing bigat nun sa 20 years ko. Kasi 2001 ko in-introduce yun So, kung ganun ako kagaling, dapat meron akong nagawa uling mabigat na ganito. Hindi ko na siya naulit. Marami na lang akong nagawang maliliit.
Parang ganon. Pero kasi yun yung contributing factor doon sa nagawa mo malaki. Kaya until now, parang marami kasing wala nagsasabi sa'yo nito, Boss Dino, no? Kasi actually, hindi ka naman halos makamingle with freelance. Pagka nagkakaroon ng gathering, guest speaker ka. Parang ganon eh. Pero most of the photographers nowadays, parang they look forward to it. Parang ikaw yung, ito yung gawa ni Boss Dino eh. Ito ba yung banata ni Dino Lara noon? Yung parang dati, parang tito yung shootan dati, pero yung Dino Lara, iba yung atake. Parang until now, ganun pa rin eh. As you can see with younger photographers, yung atake ng candids, yung tirada mo eh. Yung parang ganun. Oo. Yun yung kailangan ng lagpasan, no? Luma na yun. Luma na hindi na Lara. So, ayan na, nandyan na yung mga bagong generation, pati hanggang ikaw na nag-shoot pa rin. Ano pa? Ano pang maidadagdag mo dun sa candid na yun? Sigurado meron yan. Hindi yun, hindi pwedeng tanggapin mo na nagawa ko na ultimate lahat. Malayo pa yan. May bago. Oo, hindi. May madadagdag. Hindi yan mauubusan dapat. Yun yung hinihingi ko sa mga bagong photographer na i-discover nyo. Ganyan yung naging buhay ko. Nag-iisip ako ng bago. Tapos, mag-contribute din kayo. Dahil kasi, para yun naman, sa susunod na mga photographers naman, meron silang bibigyan kita ng isang example ng ano ba yung maliit na na-contribute ko na mukhang hindi napapansin, pero alam ko sa sarili ko, pinaglaban ko yon ganito. Nung nagsimula ka, no, mas nauna kang nagsimula na nakikita mo na yung mga studio. Pag studio owner, nung time na yon film pa, ang studio owner, nag-shoot yan sa aisle pag walking na. Pag ikaw yung studio, kailangan ikaw yung bida doon na ikaw yung makakakuha sa bride na lumalapit na ganyan. Kukunan mo yun eh. So, yun yung kalakaran. Walang nagtatanong kung bakit ganun, pero yun, ganun talaga yun. Ayoko nun. Nung pumasok ako, ayoko nun. Simula pa lang ako, ayoko talaga nun. So, si Jun yung ko doon, Jun Garcia, kung hindi nyo alam na, Jun Garcia yan. Ikaw na mo yan, gawin mo na yan. Kasi gusto ko umiikot ako habang naglalakad na gano'n yan. Gusto ko marami akong magagawa dyan eh. So, ganun. So, di ganun yung ginagawa namin. Tapos may photo contest ng WPPP. Magsasubmit ako ng, bride alone. Ang mga kuha nila na binibigay, puro harap na ganyan. Kita mo yung buong simbahan, ang ganda, nakaharap yung bride. Ako, ang sasubmit ko, nakatalikod yung bride. So, parang pinagtatawanan ako noon na, ano ka ba? Paano ka? Freelance photographer ka lang ba? Or ano ka? Mabigat yung tinatanggap sa akin noon kasi yung ginagawa ko daw, hindi pang lead, hindi pang So, dinaanan ko pa yung time na yon. Ngayon, sige. Na-question ka pa bandang huli? Hindi, kino-question talaga ako nung una. Ngayon, ang tanong ko, may nakikita ka pa bang lead photographer na nagma-marching? Freelance na lahat? Freelance na lahat. Wala na. Nabago ko na yung sistema. Correct. Lahat yan palagi nasa likod. Kung ikaw yung ikaw dapat yung katabi ng bride. Ikaw yung mag-guide na, sige, ito na. Ikaw yung mag-a-appease na. Okay ka lang, ang ganda-ganda mo. Ka na. Correct. So, oo nga, no? Ngayon ko na naisip, no? Akin yun, di ba? Tsaka pinaglaban ko, Hindi yun, kung pwede naman kasi nung nakakantsawan na ako dati noon, hindi, sige na, magmamarching na ako, nakakahiya na eh. Nakakantsawan na ako masyado. Pwede naman ako tumiklop na nun eh. Hindi, pinaglaban ko Pinaglaban ko na hanggang sa naging proseso na rin. Na nakita na rin talaga yung value na, oo nga, mas marami akong magagawa. Creative ako, ikaw kung may-ari, tapos ang gagawin mo sa akin, marching na kahit nga nakapikit yung pagtapat sa linya. Yun na yun eh. Ganun na yun eh. So, kaya nga ng freelance, kaya talaga ng second shooter yun. Kung pwede nga, third na kasi masyadong yun eh. Yung wala kang gagawin, yun lang talaga. Yun lang talaga. Hindi ka pwede magkamali. Kailangan yung pag-apak niya doon, nakadilat siya, tama frame, hindi lumiko. Correct. Ganun yun eh. Dapat nga AI na gumagawa. Guys, narinig nyo ha? Hindi nakabaliko ang marching. Oo, hindi. Huwag nyo nang masyadong, hindi porke may Lightroom lagi, papahirapan pa sa from the master na yan, ha? Oo, dahil pag ako pinag-marching mo, hindi ko kaya yun eh. Talaga palang rin, no? Hindi ko natutunan. Pero actually hindi ko naisip yun, no? Parang kasi, ngayon, talagang, pag ikaw yung kunyari, main photographer nung studio owner, as much as possible, ikaw yung nasa bride side palagi.
Ikaw yung backshot, ikaw yung paglabas ng kotse. Oo, kasi diba? hindi mo napansin na nabago ko na pala. Parang gano'n. Exactly. Hindi mo na lang napansin. So marami akong ginawa na gano'n na nabago ko na pala. Akala mo, yun lang talaga yung paano mag-shoot ng wedding. Eh, nauna ka sa akin. So kung tutusin, nakita mo dapat yun. Actually, lagi lang ako sa harap eh. Kasi yung evolution naman ng mga shoots, parang sa inyo rin lang galing, pwede pala, dapat pala sinushoot din nyo. Kasi naging digital na, mas marami ka nang pwedeng gawin. Naalala ko nun, nung digital na, shoot ka na ng marching, pagpasok ng bride, dahil isa lang photographer eh, hindi pa uso yung dala-dalawa eh, kayo nagpauso rin nun eh. Pag shoot mo ng harap, tatakbo ka sa likod, tira ka, sandali, pak! Tapos paglakad, titira ka ulit. Isa ulit, dahil isa-isa lang nun eh, naalala ko nun, ganun katindi nun. Eh pag bata ka, pwede yun eh, pero ngayon, di ba? Pero good thing din, no? Napauso nyo rin yung mga ganun. Kayo talaga yung trendsetter eh, di ba? Yun yung hinihingi ko nga sa mga bagong photographer na improve nyo pa. Baka dun sa ginawa kong ganun, baka luma na yun. Baka meron ka pa ipang magagawa na dun na mas efficient, mas maganda para sa couple natin na mas maging masaya sila. Isipin pa, ano pang pwede pang magawa na Pwede hindi pang pa namin nagawa. No? So, hindi sasama loob ko kung mag-iiba na rin yung sistema. Parang gano'n na ganito na ngayon. Pero kasi nga, katulad yan, as yung style ng pag-shoot, no, nag-evolve, alas umiikot lang, Boss Dino. Pagpapansinin mo ngayon, yung style, bumabalik lang sa dati, parang, ito na naman, nauso naman si ganito. Pag bumalik naman yan, ibig sabihin bumalik siya pero may nagbago ng konti. May twist na. Oo, yun yung naman yun eh. So, hindi mo talaga kailangang mag-isip ng sobrang bagong-bago. I-twist mo lang yung general formula niyan, merong isang idea maganda, pagsamahin mo, ikot mo ng konti, bagong idea na yun, legit na siya. So, dati, magba-backshot ka ng gano'n, nagsimula ako ng maganda yung backshot kasi uso fish eye. Correct. Kita mo yung bona, gano'n, di ba? So, nag-evolve yun. Wala na yung fish eye kasi. So, prime lens naman. nagbago na, di ba? Nagbago na rin naman yon. Nag-evolve na yung nagawa ko. Hindi yun yung ginagawa ko na rin dati pa. Parang gano'n. So, marami nang nakikontribute. Teka, pwedeng ganito rin pwedeng ganito. Iba-iba na yung atake. Hindi naman sa akin ang galing yung kukunan yung nasa ilalim ng veil. Habang bago pumasok ko, yung sa na gano'n, hindi sa akin galing yun. Pero, kaya sila nagawa nila yun kasi nadala ko sila doon sa likod. Sa ganun. So hindi nila magagawa yun kung dala sila sa harapan. Kung hindi ko binago yung sistema. Parang ganun, di ba? So, baguhin nila yung sistema ngayon baguhin nyo dahil para mag-benefit, para makapag-isip uli ng bago din yung next generation. Yung susunod. Ay, nakikinig kayo, guys. So, paganda Pag puro yung mga nakikita nyo sa social media gawin nyo, maghanap kayo ba inspirasyon din, di ba? So, kung ibabalik ko nga dun sa usapan na yung 20 years nga na yun, kasama mo na Dino Lara, tapos may Metro, na pag binalikan ko talaga, pwede na mag-retire na maganda na rin yung pag-retire ko na hindi ako talagang lubog na. Marami pa rin akong shoot nun sa Metro. Ang dami kong kinansel ng COVID. Medyo marami yun. So, medyo may yabang, no? Oo, yung legacy mo as Dino Lara, nandyan na yan, nakatatak na. Hindi yung nawala lang, tapos, sige na, kasi retired na ako pero actually nalaos, parang gano'n. Pero parang hindi naman gano'n eh, di ba? Hindi gano'n yung term. Kaya nga magandang huminto na kasi pwede. Tapos ang laking problema ko noon, nung 2000, so nag-venture na kami na ibang business naman. Tapos, yung camera ko noon, 5D Mark III. Nabili ko yung mga 2013, 14, 15 nasa ganun pa yun eh. So, ilan yung Mark III na ganun, no? So, nung mga 2000, 2019, medyo kinakahiya ko na yung camera ko. Pero okay pa naman. Okay pa. Hindi ako makapagpalit kasi yung mirrorless ng Canon, hindi ko pa type. Iba pa rin yung Sony yung ganda ng Sony. So, yung lilipat ako? Ambassador pa rin ako noon. So, ang hirap. Hirap na hirap ako noon. Hirap, no? So, yung pera, nag-ipon na ako. So, sabi ko, kailangan ko na mag-upgrade. Kailangan ko na lang ng tamang camera na makakasundo ko. So, sabi ko, mga 500,000. Okay na ulit. May makabuo na ako na ulit, di ba? Parang ganun. Nag-COVID. So, buti na lang, hindi pa ako nakabili. Kasi kung nakabili na ako nun, ang sama nun, di ba? Parang gano'n. So, 500,000 na yun. Yung 500 na yun,
ininvest ko dun sa business na ginagawa namin. So, yung 500 na yun, baka in 6 months, bawi ko na eh. So, kumikita na siya kaagad eh. Kung sa photo yun, di ba lamang, ano pa yun? Pagastos ka Wala pa lang, lang. ano lang yun. Tutulog lang yun. Uy, walang Tenga shoot lang eh. yun, Walang tenga shoot lang na yun, yun eh. tama. So, yung mga ganon, kasama yun sa desisyon na okay na nga na mag-retire na. Kasi wala na rin akong equipment, wala Pero na. retirement yan sa shoot. Are you seeing yourself na you're teaching, doing workshops, mga ganon? Pinag-isipan ko rin dahil buong pandemic to na hindi talaga na-detach na ako. Parang hindi rin ako ganun naka-confident na anong ituturo ko. Matuturo ko lang history. Pero hindi ako makakaturo ng anong bago na. Bagong atake, yung mga ganon. Oo, kasi naniniwala ako sa AI. Naniniwala ako sa mga ganyan. So, wala akong maituturo, wala akong masishare na paano nyo gagamitin to. Paano nyo gamitin yung, bang masasabi ko lang, gamitin yung technology na kung ano man nandyan dyan. Kasi bawa, AI, ayaw ng photographer dyan. Kasi Actually, for now. Generally, di ba, parang, hindi dapat, photographer pa rin, dapat nanggaling pa rin sa'yo, parang gano'n. Hindi naman gano'n yun. So, kaya nga inimbento yung technology na yan para tulungan tayo eh. May So, gamit naman for that. ano pang magagawa mo na since may AI na, yung dating ginagawa mo, AI na lang gagawa niyan. So, may time ka na para gumawa Gumawa ng ng iba. mas malalim pa. Parang yun lang naman yun. So, dapat, yun yan, marching, dapat AI na lang yan. Parang naalala ko na naman yung transition ng film cam to digital. Ba't magdi-digital? Maliit lang yung ano yan. Naalala ko nun. Uy, Di ba? kasi Sobrang ano yun, di ba? bakit ka lilipat ng bago? Ulitin mo yung ano, okay, yun lang naman eh. Pareho din naman, pangit pa nga eh. Mas maganda pa rin yung film nun. Exactly. Yung 3 megapixel lang ako nagsimula nun. Pero kita mo, biglang, ano na eh, kailangan mo talaga i-adapt yung technology. Kasi meron akong magagawa sa Photoshop nang hindi ko nagagawa dun sa darkroom. Mahihirapan ako, kailangan ko magkaroon ng darkroom para magawa ko yung nagagawa ko sa digital. Mahirap magkaroon ng sariling Darkroom. Yung darkroom Oo. na Sobrang talaga. hindi software na no. So Lightroom naman yung tawag. Pero yun yung nagamit ko dun sa sa technology. Mas na-utilize mo yung technology that time, which is ganun din ngayon, right? Oo, so sana ma-adapt yan ng mga Bagong generation. photographers Correct, na, correct. ano. Tama yung sinabi mo, Boss Dino, no? Kasi nandyan na yan, no? Tools na yan, so mas makaka-create ka ng mas malalim pa. Diba? Ganun. Mas yung creativity mo, talagang wala na. Dire-diretso na yan, no? Ganun. Galing, galing. Pagbabalikan ko nga talaga yung 20 years ko na yun. So, marami akong nagawa, marami akong na-contribute, marami akong na-shoot, marami akong na-experience, kumita naman, nakaipon naman, marami napundar naman. So, okay na. Pwede na akong mag-move on sa ibang buhay na uli. Sa ibang buhay na. So, solid na yung 20 years. So, malinaw sa sarili ko nung nag-retire ako na nagawa ko ng malinaw, maganda yung mission ko sa buhay ng 20 years na yon. Kung ano man yung ano ko doon, dami akong natulungan. Yung contribution mo sa Marami wedding akong industry, yan, marami yan, inspiration So, mo, nako, yun yung halos lahat. ina-encourage ko nga na mag-contribute talaga, mag-contribute sa industry. Malaking bagay yon personally, para sa tao na pag binalikan mo yung pagtumanda, kasi matanda na eh. Correct. Tito ka, Yes. hindi ako tito. Mas mataas ako yun. Actually, parang ito ako dati, ito ako. Diba? Parang masarap may binabalikan right? Tito talks to, di ba? Pero Yes. kung tutusin, mas mataas na ako doon. Naman. Iba na eh, marami nang nararamdaman. So, ito na yun. Palibre na ba sine pag Monday? Malapit na eh. Malapit na ako ma-awardan ng ID. Ganun. Perks. Oo eh. So, pag binabalikan ko, masaya ako. That's the thing naman, no? Pag, alam mo yun, pagka binabalikan mo yung era ng kalakasan mo, masaya ka eh. Wala kang regrets na parang, sana ginawa ko to, sana ginawa ko yun. Yung sabihin natin na babalikan, no? So, ako yung tao na, halimbawa, bibigyan mo ako ng chance makabalik sa time. Tapos, ano i-correct ko ngayon? Parang gano'n. Ako hindi ako papayag. Kasi baka hindi ko na maulit eh. Baka hindi ko maulit yung nagawa ko. Correct. Baka sumama pa eh. Ang ganda na eh. Ganda na nung nagawa ko. Ganda na iniwan mo eh. So, tapos papaulitin mo sa akin. Sabi mo na pag umulit ako, meron akong wisdom na katulad na ngayon, dadalhin ko doon, di lamang yun, di ba? Hindi, baka hindi ko maulit pa rin. Marami Iba yung approach lang ang mangyayari if hindi ever. lang, marami kasi din doon swerte eh.
na nakakita ka. Sigurado ba na yung kaibigan ko ngayon, ganun pa rin yung kaibigan ko pag bumalik ako? Pag yung marami ng factors doon. Ang dami naman yung nagawa ko lahat yun kasi nagkaroon ako ng ganitong mga kaibigan, nag-support na ganito. So, baka hindi ko na mauli talaga. So, yung swerte ko na natsambahan yung ganito, magagawa ko pa ba? Baka hindi na rin eh. So, wag na. Pero yung iniwan mong legacy, continue yan. The legacy lives on yan. Oo, Pag so, sinabi mong Dino Lara, ay, galing sa ganito yan. Nandun eh. Kahit sa mga bata, kahit sa mga younger generations ng photographer, no, binabrowse pa rin yung mga tira mo, chinecheck pa rin. So, kasi nakakatuwa, pag nakikita nila yung album nila, ng parents nila, I mean, parang, uy, Dino Lara, ito pala yun. Naririnig ko to, parang ganun eh, di ba? Ang ganda na nung iniwan mong ganung legacy eh. Yun nga yung maganda. Pero hindi na rin siya ganun, no? So marami na rin akong nakikita na photographer na may bago na akong trabaho. So, ayokong humawak ng camera. So, meron akong nagbebenta kasi ako ng breast pump, ha? Kung hindi nyo lang alam, ha? Magpo-plug lang ako, plugging lang. Na nagbebenta na ngayon ako ng breast pump. Lalo na ngayon, 10-10 ngayon, 10-10. So, gandang mag-check sale, out. Sale ngayon, no? So, yun ang ginagawa ko. So, kung pag-isipin mo, photographer ako, tapos kailangan kong kunan yung picture ng breast pump, kumukuha ako ng photographer. Talaga? Oo, kasi Ayaw ayoko na talaga humawak, nabobobo na ako, parang gano'n. Tapos, di kukuha ako ng photographer, di kinukunan, ganyan, na nakikita ko yung ginagawa. Tapos, okay talaga na kinukuha yung ginagawa. Tapos, hindi ako kilala. Sakit yun, ha? Hindi siguro, it just so happen na wala siya talaga sa wedding. Minsan may ganun iba kasing, ibang correct. industry. So, nung nagkakakwentuhan na, nakatatlong shoot na ata kami. So, nagkakwentuhan kami. Tapos, binati lang ako nung isa. Sir, photographer din pala kayo? Parang, sa 20 years din. Mga matagal-tagal din ako. Marami rin ako nagawa sa wedding, mga ganyan. Ganito. Tapos natanong niya, ano nga palang pangalan niyo? Sabi ko, Dino Lara. At parang narinig ko na ito. Kita ko, nagpe-Facebook na eh. Di ba? Tapos ang sabi sa, Sir, hindi niyo naman sinabi kaagad. Ngayon na ilang na ako ngayon. Pero malamang kung nalaman niya yun, mas malamang hindi siya makapagtrabaho na maayos, di ba? Pero ini-explain ko lang na, kaya kita kinuha kasi hindi ko na kayang gawin yan. Mas magaling ka sa akin dyan. So, hindi, mas magaling ka, parang gano'n. Yun yung doon. So, iba na yung outlook mo sa mga bagay when it comes to photography, no? Pero, minsan ba, pag kunyari, naimbitahan ka, kunyari, kamag-anak or something, would you shoot pa rin ba? Yun talaga. Medyo... Na iba na? Oo, iba na. Kaya ko kung sa kaya, pero masyadong marami na kukunin yun para sa akin. I-review ko na. Yung reflexes ko, nandun pa konti pero marami nang nawala. So medyo mahihirapan na, mas mabagal na. I see. Pero kakabili ko ng camera last year. Pero yun nga, parang any plans about doing something with photography pa rin? You're writing something or yun nga, conducting, pero sabi mo nga, you're not... Hindi hindi ko na nakikita yung sarili ko sa na ganun. Pero gusto ko yung mga ganitong talk dahil ang dami kong alam ang dami mong pwede kwento sa history na hindi na alam ng mga bata ngayon. Yes. Dito pala galing yan. Which is minsan dapat alam din nila no? Mas maganda sana kasi kung mag-contribute ka sa industry, alam mo yung pinaghugutan. Alam mo kung baka mamaya pinagmamalaki mo, ako yung akin to, ganyan-ganyan. Tapos, hindi mo alam, ginawa na yan before. Or may mali kang ginagawa. May binaviolate ka na sa, ganito na lang ang ayoko yung yung 6 hours call time. Oh my God. Bago mag-wedding, no? Kasi naiintindihan ko yung hugot nila na kasi marami silang magagawang shoot. Yung ang ganda ng mga ring shot, yung mga sobra naman talagang nailawan ng matinding product shot yung tapos nakapag-pictorial ng pre and gown na ang dami na solid talaga, parang gano'n. No? Ayoko siya kasi bugbog na yung bride bago So pinagod mo sinira mo na yung excitement niya na dahil gusto mo makabigay ng output. So nasa na yung doon, yung wedding pa rin naman niya yung araw hindi na yun. Hindi niya na na-enjoy actually. Naging photoshoot na. Posibleng napagod na siya nung time na yon. Kung may 100 na couple na dadaanan yun, sigurado ko at least 30-40% doon hindi siya nag-enjoy. Exactly.
paano pa kung 100% pala yun? So, gano'n. No? So, yun yung ayoko sa mga nangyayari kasi ginawa yun nang hindi yun logical. Hindi kasi logical na ginawa mo lang kasi para sa sarili mo. Para Dahil malabas may mo. output Correct, ka. correct. May gusto kang gayahin. Napanood mo kagabi sa social media. Oh, gusto mong gayahin sa wedding. Hindi mo makuha-kuha kagad. Exactly. Parang Ganun ganun. ngayon Which is, ayun nga, medyo nagiging na rin yun. Pasensya boys sa pagpaparinig. Pero 6 hours, nako! Kayo nga napapagod, paano pa kaya yung kinukunan nyo? Okay lang sa akin yung 6 hours, pero wag mo, kung hindi mo naman pinapagod yung Kung wala ka naman na istorbo, okay lang. Pero kasi okay boss lang. ngayon, ang ginagawa, dire-diretso. Kasi nga, hindi nila Sa dami ng mga nauuso So, ngayon. konti pang dyan sa usapan pa lang na yun, sabihin, pag binago mo konti yung sistema, may makukontribute ka na. Exactly. Kung masosolve mo yun na sige, 6 hours, tapos hindi ka naman nakaistorbo, edi okay. Only everybody happy. Correct. Ganun na. Yun ang kalakaran, di ba? Parang ganun. Pero kasi ngayon may problema pa Sa dami ng ginagawa ngayon, mapapawaw ka na lang Tapos yung SDE na matagal, kahit na ng pictorial, bago mag-reception, ang tagal magsimula, Post-op. naghihintay yung mga Dami na tao. nagagalit. Yung mga ganun. So kung may masasolve yun, may na-contribute na. Contribution na yun sa industry. So, sana, magamit. Mas marami pang ganun, no? Sana. Kung isipin mo, dami pa talaga yan So, correct. Basta isipin mo lang na kaya mong gawin yun. Meron kang magagawa doon. Saka pag ginawa mo, ibenta mo. Wag one time mo lang gagawin. Ituturo mo talaga sa mga tao na ganito yung ginagawa ko, effective, mas masaya lahat kasi ganito. So, ibenta mo yun Educate mo sila, gagawin na nila yun. Tatanggapin mo na after 20 years, ikaw ang nag-initiate. No? Walang nakakalam. Hindi, ganito, di ba? So, pero talaga nagulat ako, kayo pala talaga yung kasi syempre naging trend Pero ang totoo talaga na walang nakakalam nun. Ikaw nga, kilala mo na ako, hindi mo alam na doon kasi nagulat na lang ako, kailangan ng kunan yung likuran. Ay, kunan yung likuran, parang, okay. Parang nauso bigla parang, syempre, galaw ka lang. Pagka nakita mo yung maganda nga, no? Iba yung perspective. Syempre, ikaw pagbata, alam mo yan nababago lahat Isip ka ng isip, di ba? So, hindi ko nakuha yung tamang recognition, kung recognition ang pag-uusapan, dun sa maliit na part na yon. So, dapat, pag nag-contribute ka rin, kasama yung yung hindi to mare-recognize. Dapat tanggapin mo. Ganun. So, pero sa sarili mo, masaya ka. Kasi alam mo sa'yo. Correct. Alam mo, ikaw yung gumawa nun. Ganda ng usapan natin, no? Pero parang hindi lang basta history, pero I-segue ko nga dyan dahil sa contribution, no? So, ang pag-usapan natin yung retirement. Alam mo, gusto kong Oo nga. Kasi 28 years ka na, di ba? 28 years ka na. Pinag-isipan mo ba paano ka hihinto? Actually, hindi ko naisip. Kasi ini-interview na kita ngayon. Dino Lara Talks. Actually, Boss Dino, baka Lolo Talks na to. Hindi ko siya naisip. Kasi sa akin nga, as for myself, parang, basta kaya ko pa, gagawin ko lang siya. Kasi parang passion, parang dito ako masaya Parang kahit wag mo nga akong pag-party, wag mo akong dalhin sa kung saan basta pag-shootin mo ako, I'm happy Parang ganun yun yung maganda doon, no? So, ang mga binabantayan mo kung bakit ka pa rin magre-retire kahit yung passion mo nandun, yung health. Yes, yung number health one. Na ganun. Tapos, totoo ba na yun lang ang gusto mong mission mo sa buhay? Baka meron ka pang ibang gustong gawin. Baka hindi ko pa lang Oo, tapos pag mamamatay ka na, sabihin mo, bakit ba ako masyadong dito? yung ganun may mga tao tayo may correct. ganun. Bawa katulad yan ngayon. So, kung itutuloy mo to na may talent ka palang mag-interview, hindi mo, naisip mo ba to 20 years ago? Wala. Hindi, di ba? So, on the spot lang to, Tito, ko nga makapag-usap sa mga ganun. Nag-grow ka, di ba? Nag-grow ka na, may nagagawa ka na ngayon, related pa rin sa photography, sa wedding, nang hindi mo naman yan ginawa nung nagsisimula ka, di ba? So, ikaw pa lang na, na may nagbago na sa iyo, no? So, kasama yan doon sa retirement nga, no? So, kaya, gusto ko kasi mag-concentrate dito sa ginagawa ko na ngayon. So, tamang bitawan ko na yung buong 20 years ko dahil may binubuhos ako ngayon dito. Iba na. So, kaya alam ko na pag binalikan ko,
hindi lang yung photography yung nagawa ko. Marami pa akong ibang So in nagawa. transition, Boss Dino, no, how's the feeling? Paano ba yung naging struggle nung parang naramdaman mo na ito na ako, pero meron sa part of you na parang hindi pa kaya ko pa. Paano ka naging deciding factor dun? May medyo mahirap kasi doon na lang sa usapin na papuntang kay Oli, dating Dino Lara, tapos ngayon magiging under lang ng Metro Photo pa, parang gano'n. No? So may mga struggle yan. So yun yung mga sinacrifice ko. Parang i-give up ko na para mag-move on, para meron akong matutunan, kailangan ko siyang gawin. Hindi ko kailangan pa ipaglaban yung ego ko doon, yung Pride. pinagtrabahuhan ko ng Pride mo for matagal. 20 years. Para ang mas naniniwala talaga ako, magiging effective yung pagsama namin ni Oli kung siya ang magli-lead. Kasi siya yung mas mainit. Yun na lang, sa usapan na lang na ganun. Mas mainit siya kaysa sa akin eh. So, kung ipagyayabang ko doon, baka kaya ko siyang talunin na, tama, bibigay siya sa akin. Pero mali. Kasi siya yung siya yung... Hot item, parang Oo, gano'n. yung pick niya nandun eh. Ako patapos na yung pick ko, baka gano'n na. So, ibigay ko na sa kanya. Dapat gano'n. So, yung may mga ganong ang sacrifice na tatanggapin ka na hindi na. Hindi naman ibig sabihin na pag binigay mo na wala ka Talo na ka na eh, no? Meron ka lang inaaral na bago na. Meron ka ng bagay. May ibang may ibang career mission path. ka na. Correct. May iba ka ng mission kasi. So, yun yung mga iisipin na magandang pag-usapan kasi karaniwan, paano ka nagsimula, ganito, paano mo papagandahin pa yung trabaho. Pero yung usapan na paano mo tatapusin, Correct. hindi yan ganong napapag-usapan eh. Ako na-experience ko. So, Ako nga hindi ko siya naisip eh. Di ba parang, baka hindi ka diba? pa lang, For now. baka hindi ka pa lang nagmi-midlife crisis. So, parang ganon. So, oh well. So, yun At eh. least, at least from yun, no? Parang, sige, aabangan ko na nga. may ganon. Kasi, para hindi mo na yung masisisi yung sarili mo na, ito, nagawa ko pang ganito, nagawa kong ganon. So, more on personal yun. Parang ganon. So, Personal scale. Yun yung nag-drive sa akin. So, pinaplano ko na ngayon yung buhay ko na kung ano man yung kulang, pinupuno ko na yung mga ganon. So, para ngayon, so far, ang galing talaga. Dami kong na-experience. Pero Boss Dino, ito, lastly, no, parting ways lang with the viewers. Any tips from your 20 years of experience sa mga baguhan, lalo-lalo na? Ulitin natin na mag-strive kayong mga current wedding suppliers or wedding na hindi lang photographer o kahit sino sa wedding na mag-strive na makapag-contribute sa industry dahil mahal na mahal natin to eh. Yes. Ang wedding, ang sarap yan eh kasi Correct. puro pagmamahalan, family, celebration. So, lahat positive eh. So, kung magdadagdag pa tayo ng something doon, positive na naman, madadagdagan uli. No? So, doon lang sa principle na yon, strive natin na mayroon tayong nabibigay na kahit na hindi naman babalik sa atin yung recognition by pera o kung ano man, pero meron tayong na-contribute. Maganda yan para sa kaluluwa natin. Mga ganon. So, isa yun. Tapos, isang nakikita ko yung technology. Ang matindi, yung mga AI. I-adapt nila, no? Oo, wala akong maisip. Hindi ko maisip paano papasok yung AI sa trabaho, paano siya merong malaking pagbabago na mabibigay. Pero sigurado ako meron. Meron yan, for sure. Hindi pa nadidiscover. Meron pang isang opportunity sana na bawa yung pandemic, ang mentality ko noon may malaking nagbago, pandemic, global. Dapat ang in-expect ko, sino ang lulutang ng bagong photographers, suppliers after ng pandemic? Kasi meron siyang sinold, meron siyang life-changing ang life-changing ang pandemic. So bakit hindi nagkaroon ng bagong breed or bagong dapat may magbago kasi may nagbago. Merong Correct. yung setting natin nagbago eh. So
Meron man, pero minimal parang lang eh. Minimal lang. ang idea nun, kailangan nating maibalik sa normal. Yun Correct, yung correct. tapos tinanggap na natin, sige, ito na yung new normal. So sige, sabihin natin may new normal. So dapat may new something. Breeds. New breeds. May new product, may new something. So yun sana yung yung ine-expect ko, no? Pero hindi ko ganong nakita or hindi na lang ako updated siguro, no? Pero yun yung iniisip ko noon. Ang sabi lang na sa mga nakausap ko dahil sabi, hindi nga ganun yung nangyari. Ang analysis doon, mahirap siyang mangyari kasi nung pandemic, ang usapan lang doon, how to survive. To survive, yes. Tapos, hindi mo nga malaman kung makakasurvive. Tapos mag-isip ka pa ng bago. So, mahirap yun. Diba? Medyo may struggle doon. Sa akin, madaling isipin niya kasi okay ako. Meron akong ginagawa that time. Meron akong bagong business na nagbo-boom that time. So, kaya kong isipin nga naman anong bago kasi wala akong struggle ng Correct. naghihirap, nagugutom eh. So, ako lang yung makakaisip noon, di ba? Parang ganoon. So, pero basta yun pa rin yung yun yung nung dati mga tips, marami akong nagagawa dyan, mag-explore ka na ganito sa equipment. So, alam na natin yun. Marami nang pwede magturo noon. Correct. Pero, ang sa akin, sa perspective ko, since nabuo ko na yung cycle, nagsimula, sumikat, nag-retire, ang masishare ko nga doon, i-workout nyo na yung kung anong legacy or yung buhay mo ba naging worthwhile ba siya? Worthwhile ba siya? Correct. Na may natulungan ka ba, may na-accomplish ka ba, may nagawa ka bang bago? Maganda siyang balikan pag tumanda ka na kasi. So, nandun ako sa point na yun. Nandun ka na sa point yun na masakit na yun going back. Nung dati, in denial ako, nasasaktan ako pag sinasabing matanda, pero wala. Ito Talagang na. doon talaga yung punta. Ito na. Totoo na yung sinasabi pala nila after 20 years na. Yes. Ganun. So, yun. Pwede nang ipasok yun, lalo na kung nakaka 10 years na, kung sino man yung 10 years na, 5 years na, time na para isipin yung Panibagong paano mo isusustain, paano magiging meaningful yung yung career, gano'n. Dahil respectable yung career na ginagawa natin. Correct. Photographer, videographer, florist, kung ano mga suppliers. Ano yan? Napagmamalaki yan. Napagmamalaki. Tapos, isa pa dyan yung skills natin, lalo na sa photography, no? Hindi tayo nahuhuli sa buong mundo. Correct. Tinatalo pa nga natin. Tayo yung laging Tinatalo pa natin. Tinatalo natin, kinokopya tayo. So, nandun na tayo sa point na yon na tayo yung sinusundan. So, i-maintain natin. I-maintain natin. Correct. Ayun. Galing, no, Boss Dino? Ang ganda ng mga shinare mo, no? Lalong-lalo na rin sa, when it comes to ego, no? Parang, alam mo, marami yung ganyan yung ego halos hindi mapakan. Pero for you, Dino Lara, parang ang galing kung paano mo siya hinahandle, no? Masarap pag-usapan yung ego, marami pa yan. Dahil siyempre, dinaanan ko yan. Kaya. Malalim yung dinaanan ko dyan. Maikli lang oras natin, Boss Dino, pero ang dami mo na bigay na tips, marami ka na i-share, marami ka na part sa amin, lalo na doon sa mga bago, yung create something na pwede mong maging legacy when you retire. So mga ganung bagay. Hindi nga na pag-uusapan yung retirement talaga, no? As a photographer sa wedding kasi hangga't kaya mo, di ba? Financially pa lang, dapat Yes. paghahandaan talaga yon, yung emotion mo doon, yung physical mo doon, healthy ka pa rin ba? Correct. After kung 60 years old ka na, 70, gano'n. Kaya ang ganda nung usapan natin. Ano yun, na maganda nga idagdag na sa mga usapan bukod doon sa 1.2, 1.4. Oo nga. Ayaw mo, Boss. Boss, gagawa tayo another mga episode para sa ganyan, no? Very short lang yung oras natin, pero maraming salamat, Boss Dino. Maraming salamat sa Papa-Unlock. Guys, ano pa rin, until now, pag nakita nyo yung mga works ni Master Dino, talagang nakaka-inspire pa rin, no? Pero sobrang short ng oras natin, kaya medyo we'll cut it loose. We'll try to invite him again para sa another episode ng ibang topic na naman. For now, nagpapasalamat lang kami sa lugar na napakaganda nitong lugar na to, no? Itong 5 private dining, no? Sa Green Hills, no?
Kay Sir, ano to no? Paolo Bustamante, tama? Oh, kay Sir Paolo Bustamante. Ito sa may Connecticut. Nako. Isama ko lang, no, tuwan-tuwa ako dito, may may Baltimore, merong Benito painting, no? So, medyo iba yung mabigat, vibe dito. Kaya guys, mabigat yung check the place out. No? Medyo, pag may time kayo, lalo na gathering or small events, try nyo. Mabigat yung mga artist, seryoso, mahal yan. Mga ganun. So, sana Boss Dino, again, thank you, Boss Dino, Sana susunod na episode, mas matakil natin yung ibang bagay, kung ano man. Pero for now, maraming salamat sa tips. Thank you so much. Thank you. Guys, another episode ng Tito Talks. Sana mas marami kayong mapulot, mas marami kayong maintindihan sa wedding industry, no? So, hopefully, next episode, mas marami pa kami maidagdag. See you soon. Ganda Nakailang minutes tayo nun? Isang oras yun. Hindi kala.